Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team. Mula po sa ating Master Control si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast si Hero, and of course sa ating live audio streaming si Justin, at ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyo napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga transmitter facilities ng Voice of America sa Tinang Tarlac. Okay? So, diyan po at diyan po yung mga pamamaraan para kami inyo pong masubaybayan at mapakinggan, lalong-lalo na yung ating mga overseas Filipino workers o yung ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, mga kababayan, alam kong nakatutok, maski na yung mga OFWs natin, nakatutok kayo sa mga kaganapan dito sa Pilipinas, lalong-lalo na itong tinatawag na quote-unquote political noise dahil sa sunod-sunod na, impeachment. Dahil kahapon, naisampa na po yung ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ng Tindig Pilipinas. Gayon din nung political party na Makabayan. Okay? Gayon din, mayroon na rin pong impeachment complaint kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. And actually, sa House Committee, dito sa House of Representatives, they have nakita po nila na yung dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. is with sufficient inform. Dalawa po kasi yan yung pagdidesisyon na ng House Committee sa House of Representatives kung yung bang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Unang-una, sufficient inform and sufficient in substance. So kahapon nakapag-decide po ang House Committee na sufficient inform ito. Pero meron pong pahayag dito ang Malacanang, and ito ay nirelay mismo ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro bilang spokesperson po ng media press ng Malacanang. Sinasabi po ni Yusek Castro na hindi ang tawag dito, let me rephrase that, hindi nangangamba si Pangulong Marcos Jr. sa impeachment sapagkat alam naman po niya na wala siyang nilabag na batas. At ang tanging nagbibigay ng alalahanin sa Pangulo ay ang maaring maging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Remember po kasi dalawang impeachment ang nakaamba. Isa kay Vice President Sara Duterte, isa kay President Bongbong Marcos. Two highest officials of the land. Kaya't siguro hindi mo maaalis sa Pangulong Marcos Jr. na mangamba bagamat pinaninindigan niya po na wala siyang nagawang pagkakamali. Pero ang pinapangamba niya ay ang maging epekto nito sa ating ekonomiya. Pero merong isang magandang balitang lumabas sa kabila ng political noise, sa kabila ng impeachment, sa kabila ng korupsyon, lalo-lalo na dito sa anomalous flood control projects. May naging magandang performance po ang ating manufacturing sector sapagkat ang manufacturing activity ng Pilipinas lumago. Nakapagtala siya ng 9-month high nitong January. Biruin ninyo, mula sa 50.2
na PMI, yung tinatawag po na Philippine Manufacturing Purchasing Managers Index o Purchasing Managers Index, PMI. Dati, December 2025, 50.2. Ito pong January, nakapagtala ito ng 52.9. Okay? Yan po ay ayon sa S&P Global Philippines Manufacturing Purchasing Managers Index. Para ipaliwanag sa atin ang figures na ito, ano bang ibig sabihin nito? Ito ba'y senyales na maaring unti-unti na bang nakakabangon ang ekonomiya, lalo-lalo ng ating manufacturing sector sa likod ng political noise? Live from Canada, makakasama po natin again ang ating Filipino-Canadian economist, Dr. Michael Batu. Dr. Batu, magandang umaga pong muli at welcome pong muli sa programang Global na Tayo. Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Alright, Dr. Batu, ayon sa S&P Global Philippines, for the month of January this year, we rose yung ating manufacturing purchasing index rose to 52.9 itong January from a 50.2 noong December. Bilang economist po, ano po ang ibig sabihin nito para maliwanagan yung ating mga kababayan? I think dapat magsimula tayo, Ray, para maintindihan kung ano ba itong PMI, no? Yung Purchasing Manager Index na ito. Ang PMI po kasi, mga kababayan, yan po ay survey na ginagawa ng mga kumpanya para tanungin yung mga malalaking mga manufacturers. Specifically, yung mga production managers nila dyan sa mga malalaking manufacturers natin. At tinatanong nila dyan kung halimbawa, itong bang buwan na ito, mag-i-increase kayo ng production o sa mga darating na buwan, kita nyo ba na kayo mag-i-increase ng production? At kung ano man yung impormasyon na magagather nila dyan, kino-convert nila yan into an index. Kapag ka po yung index, mahigit sa 50, ibig sabihin po, nagkakaroon ng paglago sa sektor. At kapag ka naman po mas mababa sa 50, nagkakaroon po ng contraction dun sa sektor na yan. Sa kaso po ng PMI for the month of January ngayong taong 2026, nakita natin na ang index po ay nasa 52.9. So mahigit 50. So ibig sabihin po ay mayroong paglago sa sektor na yan. No? So mahalaga pong sektor ang manufacturing kasi marami po sa ating mga ine-export galing po sa sektor ng manufacturing. So siguro marapat na rin nating i-explain, Ray, no, kung ano yung mga naging cost nito, no? Yes. Oo, kasi actually magandang balita ito, no? Nabanggit mo nga in light of the current political noise. At saka yung nagdaang paglago ng ating ekonomiya noong fourth quarter, mababa ito, no? Yes. At yung paglago ng ekonomiya for the entire year 2025 mas mababa sa target. So this is very welcome news. Now the question is, bakit tumaas yung PMI for the month of January? So may nakikita akong tatlong explanation diyan. Yung una is yung pag-increase ng export demand. So yung mga lugar, mga bansa na kung saan pinag-i-exportan natin, nag-increase po sila ng demand nila. At sinabi nila sa mga manufacturer natin dyan sa Pilipinas na, oy, magdagdag kayo ng production kasi kailangan pa namin ng mas marami. So ganun po yan. Normally, sa paumpisa po ng taon, nagkakaroon po talaga ng pagtaas niyan, no? So may halo ring seasonality yan. Yung ikalawa naman po, mga kababayan, is yung pag-increase ng local, no, na pangangailangan, no? Domestic demand, meron din yan. Ang nangyayari kasi pag umpisa ng taon, Ray, nagkakaroon ng restocking ng inventory. So kung naubos na yung inventory natin nung nakadaang taon, magre-replenish tayo. So kailangan ng panibagong produksyon. So hahabol yan. Ikatlo is, kung maalala mo, Ray, mababa yung paglago ng ekonomiya natin ng fourth quarter. Ang ibig sabihin din is may mga order na hindi natuloy ng taon na yon at ngayon lang pumapasok. So kumbaga, yung mga order na dapat na produce nung November, December, ngayon lang siya pumapasok kaya nakadagdag ito sa production demand sa sektor ng manufacturing. Kaya yun po yung mga explanation niya kung bakit po nag-increase ito for this month of January. Alright. May kinalaman din ba dito kaya, Dr. Batu, itong tariff ni Trump sa US na lalo-lalo na pagdating sa agricultural products natin dito, parang binigyan niya ng liway ito, binigyan niya ng reprieve itong mga agricultural products natin. Pwede bang maidikit yun doon?
posible rin, no? Lalo-lalo na mag-a-apply ito sa manufacturing. Kasi tandaan din itong index na ito, it's about manufacturing. So kung agriculture ang pinag-uusapan natin, yan yung mga food processing halimbawa. Yes, oo. Na pagkain sinend yan sa US. So posibleng naapektuhan yan nung mas mababang taripa na ini-impose ng US sa mga ini-import nila, particularly sa sektor ng food processing sa ating bansa. So that is also a possible explanation, ano? Pero kung titingnan mo kasi sa kabuuan ng mga ini-export natin, no, particularly halimbawa going to the United States, ang pinakamalaki diyan talaga, Ray, is electronics. So, yung mga semiconductors, yan yung pinakamalaki diyan. So kung meron mang increase in demand sa manufacturing, diyan talaga nang gagaling yan. So sabi ko nga kanina, it is primarily driven by an increase in demand for electronics early in the year as part of yung tinatawag natin na industry-specific na cycle. Kasi may cycle yan within the electronic sector. Usually pag umpisa ng taon, talaga nagra-ramp up yan ng demand. Ngayon, ang isa pa talagang palagay ko na nakapag-explain itong 52 point something, no? I think it's 52.9 na increase ito sa PMI, is yun nga yung mga backlog order nung fourth quarter nung 2025. Kasi hindi natuloy yung mga order na yun, kaya mababa yung paglago ng ekonomiya natin, nakatulong yun. Ngayon siya humabol, kaya makita natin tumaas. Pero ito bang 52.9, masasabi natin is already a huge figure for the Philippines manufacturing sector? Well, okay. We have to set it in a broader context na rin, no? Kasi kung titingnan mo talaga yung sektor ng manufacturing sa ating bansa, mababa. In fact, Okay. 40 years ago, Ray, ang manufacturing sa ating bansa accounts for more than 40% ng ating gross domestic product. No? Noong panahon ni Marcos Sr., mga mid-1960s, 40% ng ating ekonomiya is manufacturing. Ngayon, nasa mga 14 na lang. So, over the years, at hindi natin ito ma-attribute kay Marcos Jr. lang administration, no? Maraming successive administrations siya, magpapagbuhat pa noong 1960s. So, naging 14% na lang siya. So, kung nagkaroon man ng increase sa PMI, well, it signals na nagkaroon ng increase in demand, no? Makakalikaya ng trabaho, makaka-generate din ng economic activity. Pero kung titingnan mo yung contribution niya sa overall economy natin, medyo maliit lang kasi maliit lang yung share niya, 14% lang ng ating GDP is manufacturing. Nonetheless, this is a welcome development na rin, because napaibig ko nga kanina, nung nagdaang taon, medyo hindi naging maganda yung performance ng ekonomiya natin, lalo na rin nung fourth quarter. I think bumaba tayo below 50 last year, PMI. Nag-49 yata tayo sa PMI last year. And then nung itong December, medyo nakabawi ng 50.2 at now, January 2026, eto na, 52.9 ang PMI natin. But ang tanong dyan, Dr. Bato, how can the government sustain this or at least maintain itong PMI index na ganito? Okay, so buti nabanggit mo yung sustaining the increase in manufacturing production. Kasi kung hindi yan masustain, magre-revert tayo dun sa paglago ng ekonomiya na nakita natin ng mga nagdaang quarter, no? Mababa sa target. So, kinakailangan dyan is masustain. So, how would you sustain an increase in manufacturing? So, kailangan yung conditions ng ating policy at ng ekonomiya natin would be conducive for an increase in manufacturing. So halimbawa, maibababa ba natin yung cost of production sa manufacturing? Isa sa mga pinakamalalaking factor, no, sa cost is energy. Isa sa mga reklamo ng mga investors sa ating bansa, lalong-lalo na yung tinatawag ng mga greenfield investment, is that mataas yung cost of production sa ating bansa kasi ang mahal ang kuryente. So isa yan sa mga kinakailangan i-address ng ating gobyerno over the long term is paano natin maibababa ang presyo ng sige sa kuryente, hindi lang sa pang-household, Ray, kundi sa mga manufacturers din. Kung titingnan mo sa Vietnam halimbawa, sa Vietnam, mas mura ang kanilang kuryente at mas mataas ang produksyon nila ng kuryente kaysa sa atin. So ibig sabihin, yung excess na produksyon nila ng kuryente napupunta yun sa manufacturing. So kinakailangan talaga yan. Ikalawa is magkaroon tayo ng mga mas
efficient na mga supply chains. Alright. Kasi kapag kung meron ka mga pinagkukuhaan no, ng mga resources, kailangan maayos yung supply chain. Ikatlo, pwede rin natin i-adapt rin yung ginagawa ng Indonesia. So halimbawa sa kaso ng Indonesia, kung kagaya sa kanila, no, kung magmimina sila ng lithium, halimbawa, kailangan yung lithium na yun, ma-produce yun, may manufacturing na magaganap dun sa bansa nila bago nila i-export. Hindi nila i-export yun na raw na lithium. Okay. Sa kaso sa ating bansa, napakarami nating minerals at yamang lupa, no? Na pwede nating gawin na ganung estratehiya na bago nating i-export, kailangan may manufacturing naman na nangyari sa ating bansa. So, maraming mga suite of policies rin na po pwedeng gawin para ma-induce at ma-incentivize ang pag-i-increase ng manufacturing sa ating bansa. Okay. Siyempre, yun nga eh. Actually, alam mo, Dr. Bato, nagtataka nga ako eh. You can correct me on this, Ang alam ko kasi, ang Pilipinas, after World War II, tayo yung unang-una nakapag-assemble ng mga Willys Jeep na ginagamit natin. Yun yung mga forefathers ng mga modern jeepneys natin, Pero, I don't think na kahit kailan nakapag-manufacture tayo ng isang kotse buo na masasabi natin hanggang engine. Hanggang sa, hindi tayo nakapag-manufacture ng engine, locally made engine na masasabing Philippine made. Madalas surplus, madalas nakikita ko Toyota. As compared sa ibang bansa, halimbawa, Vietnam, for example, they have their own car model, nakakapag-produce sila. South Korea, Japan, okay? And even Malaysia. Yun ang madalas kong naitatanong sa aking sarili, Dr. Batu. How come, bakit hindi tayo nakapag-produce ng masasabi nating sarili nating engine at sarili nating sasakyang modelo na masasabing talagang Philippine-made? Alam mo, sagot ko dyan, Ray, is that yung masalimuot yan eh. Kasi it has been mostly self-inflicted. Bigyan kita ng konteksto sa kaso ng manufacturing, nabanggit ko nga kanina, yung conditions are not there. No? Mataas yung cost of production. Kaya hindi sila mag-move dito ng production. Even yung mga intermediate steps ng production, hindi ina-avoid nila ang Pilipinas kasi may mga ibang lugar naman na mas mamura. Mas mababa ang cost. Ikalawa rin, mahalaga rin sa manufacturing is yung labor. Ang problema sa ating bansa is nag-focus tayo so much on services rather than industry in terms of labor. Kaya tinan mo over the last 20 years, Vietnam has been building factories. Anong ginagawa ng Pilipinas? We're building call centers. So makita mo yung divergence nung klase yung focus nung pulisiya. Imbis na mag-focus natin, mag-manufacture tayo, hindi, mag-focus tayo more on service. Hindi lang yun, kung may surplus labor tayo, i-export na natin. Di ba? So nagkaroon ng brain drain, pero ang kapalit naman nun yung mga remittances na dumarating sa atin. So, ang aking view dyan, as we always been, it's self-inflicted, Ray. So, ang kinakailangan dyan talaga is a total paradigm shift in terms of how we view manufacturing. Kasi parang ang nangyari sa ating mga policies is that parang nawalan ng halaga ang manufacturing. Kasi mas nakikita natin na mas maigi ang services. But it turns out sa mga panahon ngayon, napakita na natin, lalo na nung pandemic rate, na kapag ka nagkaroon ng mga shocks, global shocks, at naka-apekto sa supply chain, yari tayo, mawawalan tayo ng source. Kagaya rin halimbawa nung sa digmaan sa Ukraine, nagka-problema sa Suez Canal. So, saan ngayon dadaan yung mga produkto? O kaya kung magkaroon ng gulo dyan sa West Philippine Sea at saka sa Taiwan, saan ngayon dadaan yung mga ini-import natin? Diba? So, kaya yun nandun yung kahalagahan na kailangan mag-produce din tayo sa ating bansa. Yes. So, ito yung sa mga dapat na estratehiya na ginagawa ng ating mga policy makers over the medium and the long term, para magkaroon ng pagbabago in terms of yung sa struktura at saka sa composition ng ating ekonomiya. Yun, okay. Now, Dr. Bato, on other issues, ang Bangko Sentral ng Pilipinas naglabas na ng kanilang forecast for the January inflation 2026. The lowest end is at 1.4. I think the highest is at 1.8 inflation for 2026. Kayo po, Dr. Batu, as an economist, ano po ang forecast nyo for the inflation para sa Enero ngayong taong ito?
Ang aking forecast dyan is mas mababa siya sa kaysa sa nakita natin nung nagdaang buwan. Kung ang forecast ng mga economists ay nasa mga 1.6, no, mga nasa 1.5, 1.6, posibleng lumaro yan ng ganyang number. Kaya ako naman nasabi yan is because yung global climate, in terms of inflation, bumababa na bumababa na ang overall inflation rate. And then, titingnan nyo naman, Ray, no, in terms of sa kaso ng food. Kasi food inflation is the biggest contributing factor sa inflation rate sa ating bansa, yung pagkain. Makita mo, lalo-lalo na sa bigas, no, yung global market for rice nag-stabilize na siya. Hindi siya kagaya nung 2 years ago na mataas ang presyo, so nag-stable na. Yes. Wala tayong masyadong nakikitang shocks ngayon na magkakaroon ng epekto sa global petroleum prices. In fact, nagkaroon ng scare dyan nung nangyari kay Maduro, no, nung kinapture ng US si President Maduro, kasi nga Venezuela is also an oil producer, kaya lang yung pinoproduce naman nila kakaunti lang. So hindi masyadong nagkaroon ng epekto yun sa global energy market. So sa palagay ko, at least for the month of January na 2026, medyo magiging stable yung ating rate of inflation kasi wala man tayo masyado nakikitang shocks ngayon, wala namang bagyo, hindi ba, o na makaka-apekto sa presyo ng pagkain. So I think for January it will be somewhat stable. Okay. But Dr. Batu, marami pa ring political noise na nangyayari dito sa bansa, sa Pilipinas. Impeachment, kaliwat kanan. 2 highest officials in the land are being impeached, the Vice President and the President himself. And then patuloy pa rin yung anomalous flood control projects at usapin ng korupsyon. How do you see this affecting the Philippine economy, kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas sa first quarter pa lang ng taong ito? Alam mo rin, for one, I just want to say this. No? I don't want to sound being insensitive. Pero as an academic, this is for me is a good time to be alive kasi it's very historic, Ray. For the first time in the history of our country, 2 the highest leaders, the President and the Vice President, are both in the process of being impeached. They're not yet impeached, but they are in the process of being impeached. And this has not happened. No? So historically, lalo na yung mga historians natin, mga economists na kagaya ko, inaabangan namin yan. No? Now, the thing is, kapag ganito rin yung nangyayari, is nakakaroon ito ng epekto sa ating ekonomiya because it sends signals sa foreign investors, for example, as to the stability, yung political stability sa ating bansa. And kapag ganyan ng nakikita ng mga investors, mag-aalangan sila na mag-invest. In fact, even before these 2 impeachments are happening, bababa na yung foreign direct investment sa ating bansa. Kita mo yung datos from the Bangko Sentral ng Pilipinas, you will see that FDIs have been declining. And of course, in part, may explanation yan dahil kay Donald Trump, may explanation din yan dahil sa nangyayari sa Pilipinas. Pero i-expect natin na kapag itong impeachment na ito magtuloy-tuloy pa ito at it will send this bad signal, no, sa mga foreign investors, it will lead to further declines ng FDI. Okay. That's one. Ikalawa, assuming na magtutuloy ito, magdadalhin sa Senado nito, which is somewhat unlikely kasi you know what, Ray? If these 2 impeachments ended up going to the Senate, this will bog down legislation. Yes, The that's Senate has a lot of legislative work to do. Even the House. No, although sa House kasi ang role nila prosecutorial, di ba, pagka nag-impeachment na. Pero pagdating sa Senado, the Senate has a lot of work to do. In fact, kung susubaybayan natin rin ang ginagawa ng Senado sa araw-araw, there's always activities going on. May hearing, no? May mga voting, may mga deliberation, may debate. Lahat ng ito mahihinto. Just imagine 2 impeachments. Yun ang iisa nga na impeach kagaya ni Pangulong Erap noon 20 years ago or so. I mean, we're already glued 3 hours a day. Yes, totoo. Usually, maalala natin rin, tuwing hapon yan eh. Alas 2 ng hapon yan nagsisimula, natatapos ng mga alas 6. Just imagine, yun yung oras na makugugol ng mga senador natin. So, maraming hindi magagawa. And the President has a lot of programs and policies na gusto niyang i-push na kinakailangan
ng Senado, kailangan ng Kongreso. Mhm. So, ibig sabihin nito, kung dalawa yung mapupunta sa Senado, it will cause paralysis Yes. sa ating legislation. It will result, believe me, it will result into paralysis. So given that, I think, no, kung matutuloy man yung impeachment na yan, iisa lang ang itutuloy nila dyan of the two. If Mhm. ever, no? And again, we don't even know with certainty if that will even happen. Yes, Diba? that's true. Mhm. So because there's a lot of uncertainty. And since na-mention ko rin yung word na uncertainty, ayaw ng mga investor yan. Okay. Investors hate the word uncertainty kasi pag may uncertainty, maapektuhan ang kita nila eh. Mhm. So this reinforces this idea na itong impeachment na ito is not good for Mhm. our economy. Mhm. And tama rin yung sinasabi ni Pangulong Marcos noon, di ba? Nung sinasabi niya noon, even at the time that Sara Duterte was being considered to be impeached. Yes, yes. Sinasabi niya noon na hindi maganda yun sa ekonomiya. No? Maalala sinasabi niya noon. So, in that context, the president is correct, no? Kasi nakikita naman natin yung epekto. And pag magtuloy-tuloy, makikita natin itong first quarter, pati sa second quarter ng 2026, dyan mo makikita yung epekto. Yes, and everybody is talagang looking towards this impeachment at lalo-lalo na yung mga epekto nito, Dr. Bato, lalo na sa ekonomiya. Kasi talagang as of now, everybody's feeling yung pag-slow down ng ating economy. Although, like for this one, yung ating PMI shows a promising trajectory, pero itong nangyayari ay nagdudulot din ng, tulad na sabi mo, uncertainty and loss of confidence. Yun ang dapat talagang maibalik eh. Loss of yung confidence sa ating mga mamamayan at sa ating mga investors. And hopefully, this impeachment, although painful as it is, habang pinoprocess pa, is already painful to the economy, sana matapos na kagad at makapagdesisyon na o ano man ang maging hatol para makamove on ng ating ekonomiya at makamove forward na tayo. Dr. Bato? No, and I agree with you, Ray, 100%. The sooner that these issues get resolved, the better it is for our economy. Because, at the end of the day, Ray, there are some decisions that should be put on the ballot box. Mhm. Okay? Bagamat itong impeachment na ito is a mechanism that is provided in the Constitution, no, para magkaroon tayo ng pagbabago, pero and yet meron namang election sa 2028. But that would give us an opportunity na mabago yung takbo, yung course ng ating bansa by electing the right set of leaders para sa atin. With that, Dr. Bato, as usual, thank you very much for your time, especially for your professional and deep insights on the matters being discussed and nagbibigay sa amin ng tamang direction on how to see this matter. Maraming salamat po, Dr. Bato. Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kahit mabuhay po ang Pilipinas. Ating pong Filipino-Canadian economist Dr. Michael Bato live from Canada. At sa pamamagitan po niya, tayo po magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakaakibat, mula po sa ating Master Control si Miss Susan Aizon, sa ating Warcast si Hero, sa ating live audio streaming si Justin, and of course ang ating executive producer si Miss Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.